Good day to everyone. So here's the topic, Chapter 2, the introduction to types of obligations such as specific, generic, fraud, delay, and the negligence. So here's the learning outcomes. First one is define the differentiate the types of obligations. Second one, analyze legal consequences of each type. And the last one is explain the effects of breach of obligations. First, what is an obligation? Civil Code Article 1156, an obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Sabi din dito, it creates enforceable duties and responsibilities under the law. Dun tayo sa an obligation is a juridical necessity. Ito daw ay isang legal na pananagutan na kailangan po pa rin ito ng isang tao para sa ibang tao. Like, meron silang contract na susundan. Like, kailangan yun na masunod. Sabi din dito, to give, to do, or not to do. Doon tayo sa to give from the word itself, pagbibigay. Example na lang nito, kunyari, nangutang ka, so kailangan mo yun bayaran. Next one is to do, paggawa ng isang kontrata o ng serbisyo. Siyempre, pag nangutang ka, may contract na kasama yon. Like, meron kayong kontrata like kasunduan. Last one is yung not to do. Example nito para madali nyo siyang maintindihan. Like, hindi siya sumusunod sa naging usapan or gumagawa siya ng bagay na pwedeng ikapahamak ng ibang tao. Yun nga yung sinabi ko kanina na may kontrata sila na ginawa sa pagbabayad ng utang. Like, may deadline sila. So, the second bullet, doon sa what is an obligation, it creates enforceable duties and responsibilities under the law. Ano muna yung enforceable duties? Ito yung meron siyang legal na obligasyon na dapat niya sundin, like may pananagutan siya. At pag yun ay hindi niya nasunod, pwede siyang sampahan ng kaso. For example, yung pagbabayad ng utang, pagtupad ng kontrata, o yung pagsunod sa batas. Doon na lang tayo sa pagbabayad ng utang. Siyempre, nangutang yung isang tao at nagkaroon sila ng kasunduan or kontrata na within naman, kailangan niya na mabalik yung inutang niya. Pero, hindi siya nakabayad sa binigay na deadline. So, pwede siyang kasuhan sa ginawa niya na hindi niya pagsunod sa deadline sa nakalagay sa kontrata nila kung kailan siya magbabayad. Next is why study obligations. Obligations form the foundation of contracts and legal transactions. Ang obligasyon daw or obligation ay nagiging pundasyon nito na kahit anong kasunduan sa batas. Tulad na lang ng contract sa business. Di ba may responsibilities yung bawat isa sa atin or yung mga nakaranas na magtrabaho dyan. Yung bawat panig yung employee or kaya yung company, syempre. Ano bang responsibilities ng bawat isa? Syempre, sa part ng employee, kailangan niya magtrabaho ng maayos, ganon. At syempre, makatanggap siya ng sweldo niya kasi syempre, nagtrabaho siya ng maayos eh. Sa part naman ng mga company, kailangan nilang magpasahod ng maayos at tama. Kung walang malinaw na obligasyon or obligation, mawawalan ng kabuluhan yung kanilang kontrata dahil wala silang bagay na pinangahawakan. The second bullet is understanding obligations help avoid legal problems and assert one's rights. Kung alam natin yung obligations ng bawat isa, syempre mas madali mong maiiwasan yung paglabag sa batas natin at walang magiging problema at hindi na kailangan pang umabot kayo sa korte. At alam mo rin kung kailan at paano mo ipaglalaban yung karapatan mo kapag hindi nila sinusunod yung part nila. So, dito naman tayo sa sources of obligation. Sabi dito, each source has different rules for enforcement and liability. The first one is law o batas. Obligations na automatic na siya dahil ito ay batas na mismo na kahit walang kasunduan ay kailangan nito. Example nito is yung pagbabayad natin ng tax. The second one is the contracts. Contracts naman o kaya ay kontrata. Ito naman ay obligations na may kasunduan na.
Yun nga yung kontrata na 2 tao or higit pa. Example nito, yung sa kanila yung utang na may kasulatan or may kasunduan. The third one naman is yung quasi-contracts. Ito naman yung obligations na nabubuo kahit walang kontrata para maiwasan daw yung hindi makatarungang pagyaman ng isang tao sa kapinsalaan ng iba. Example nito, kung nagbayad ako ng utang mo nang hindi mo nalalaman, kailangan mo kong bayaran. The fourth one is the delicts. Crimes or sa Tagalog yung krimen. Ito yung obligasyon na nanggagaling sa paggawa ng krimen. Example nito, kung nakasira ka ng ari-arian ng iba, syempre kailangan mong bayaran yung napinsala mo. The last one is quasi-delicts or torts or tinatawag din siyang culpa aquiliana. Ito yung obligations na nagmula sa kapabayaan or pagkakamali na nakasakit na or may napinsala na siya na iba kahit na walang kontrata or contract. Ay yun ang tinatawag na quasi-delicts. Example nito, nakabangga ka sa kalsada dahil sa yung kapabayaan. Specific and generic obligation. Specific, determinate obligation. Ito ay isang uri ng obligasyon kung saan ang bagay na dapat ibigay ay tiyak at yung napagkasunduang bigay kung ano yung specific mismong produkto na sinasabi at hindi ito maaaring palitan. Type of negligence, contractual negligence. If someone doesn't do what they promise in a contract and it causes harm dahil sa hindi pagsunod at pagpapabaya sa napagkasunduang kontrata, ito'y nakasakit at nakaabala sa ibang tao. Civil negligence. When a person careless action hurts someone or damage their property dahil sa pagpapabaya ng isang tao, nakasira o nakasakit ng tao. Criminal negligence. When someone is extremely careless and lead to a crime or serious harm dahil sa pagpapabaya, nakasira o nakagawa ng krimen yung isang tao. Legal consequence of negligence, liable for damage according to Article 1170. If someone is negligent, they must pay for the harm they cause. Yung isang tao na nakasira o nakasakit ng ibang tao, kailangan niya yung bayaran at akuin yung responsibilidad na kanyang nagawa. Good faith is not an excuse. Even if you didn't mean to cause harm or had a good intention, you can still be held responsible. Kahit na maganda yung intention mo, kailangan mo pa rin maging responsible dahil sa nagawa or kapag nakasira o nakasakit. Compensation is usually money. The person who has harm usually receive money to make up for their loss or injuries. Kailangan mong magbayad. Delay or mora. It means not doing something on time. Hindi paggawa ng obligasyon sa itinakdang oras at nag-cause ito ng pagka-delay. Time is important in the promise. Mahalaga yung oras sa isang pangako at obligasyon. If you're late, it causes problems. Type of delay. Mora solevendi, delay by the debtor. Hindi pagbayad sa tinakdang oras. Mora accipendi, delay by the creditor. Hindi pagdating ng tatanggap sa napagkasundoang oras. Compensation mora, both are delayed. Pareho silang hindi dumating or na-late sa oras na itinakda.
na pagkasunduan. Requirements for delay. Obligation must be due. Dumating na yung itinakda na pagkasunduan na oras para sa pagbabayad kung sa utang man. Demand must be made. Kung kailangan ng singilin, pwedeng sa korte or kahit hindi sa korte. Debtors still fails to comply. Kahit sa maraming pag-uusap at maraming pagkakasundo at mga hindi pa rin at paulit-ulit pa rin nadidelay at hindi ginagawa yung obligasyon. Legal effects of delay. Debtors liable for damage. Kailangan bayaran o panagutan ng taong sanhi ng pagka-delay ang anumang pagkalugi o pinsala na dinanas ng kabilang panig. List of loss passes to debtor. Ang may utang ang may pananagutan dahil sa pagka-delay kahit na hindi niya kasalanan yung pagkalugi o pinsala na dinanas ng kabilang panig. Creditor may cancel contract or seek specific performance. Merong karapatan yung creditor na i-cancel yung kontrata o pilitin yung may utang na bayaran ito sa takdang oras.